Magandang araw po sa bawat isa. Ngayon po ay Tuesday. Siguro nagtataka kayo bakit akong kapiling nyo ngayon, ang kawalayo nyo ngayon. Nagipagpalit po ako kay Pastor Ray. Bukas nyo po siya makakasama sa ating online prayer. Binabati ko po ang bawat Christ Ambassador, saan man po kayo naroon, anumang parte po ng mundo, na kayo po ay idinako ng Diyos. Magandang araw po sa bawat isa. Ako po ay naniniwala na kayo lubos na pinagpala. Salamat po sa ating mga pastors, sa ating mga leaders. Binabati ko po ang ating mga pastoran at mga leaders sa ating Christ Ambassadors Gapan sa panguna po ni Pastor Esel, ni Pastor Aline, ni Ate Sam, lahat po ng mga leaders. Kumusta po kayong lahat dyan? Miss na po namin kayo. We hope to see you. Siguro po, baka pagka talagang okay na, makakadalaw po kami dyan sa inyo sa Gapan. Binabati rin po namin ang mga tiga Blessed Pansinaw Outreach ng Christ Ambassador sa panguna ni Pastor Rolly, ni Ate Net, lahat po ng kanilang mga leaders doon. Kayo pong lahat ay pinagpala ng Panginoon. Binabati ko rin po ang California Group ng Christ Ambassadors na pinangungunahan po ni Ate Gina. Sila po ay nakatutok din at sinishare po nila ang ating panalanginan tuwing ganitong oras. Magandang araw dyan, Ate Gina, at sa Ate Ner, at sa lahat po ng mga kasama natin sa Christ Ambassadors California Group. Ganun din po ay binabati ko ang lahat ng mga kapastoran at mga leaders ng Christ Ambassadors Maine. Kasama po natin doon si Pastor Ray, katuwang po natin sina Pastora Shirley, Pastora Carla, Pastora Presi, ang ating mga leaders, ang mga youth leaders po natin. Kayo pong lahat ay pinagpala. Habang hinihintay po natin ang ating mga kapatid at saka yung mga regular online prayer partners po natin, ay nahaniyaan ko po kayo na paki-share po itong ating streaming, paki-share po yung ating Facebook page na ito para marami po makinabang at makabahagi, marami po mapagpala. Kasi yung tinuturo po natin ay purong biyaya ng Panginoon. Hindi po tayo nagtuturo ito ng anumang bagay na ikatatakot ng mga tao, hindi po tayo nagtuturo ng mga bagay na nagbibigay sa kanila ng condemnation o ng paghatol o ng guilt. Kundi ang tinuturo po natin na mayroong isang mabuting Diyos, at ang mabuting Diyos nito ay dapat nating makilala. Ang mabuting Diyos nito, sino siya, ano ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng kanyang anak, bugtong na anak ng ating Panginoong Yesus. At dahil meron siyang ginawa, tinanggap po natin yung kanyang ginawa, pinanampalatayanan po natin. Ano naman po ngayon ang ating kalagayan? Ano yung ating identity sa kanyang harapan? Yun po yung mga tinuturo dito. Hindi po kami lumalayo doon. Hindi po kami nagtuturo ng mga bagay na nagpapahirap sa mga tao, kasi yung relasyon po natin sa Diyos ay ginawa na pong magaan ng Panginoon sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So, simulan po natin ang ating pong online prayer sa pamamagitan po ng pagpapasalamat sa panalangin. Samahan niyo po ako. Magbigay panalangin po tayo sa Panginoon. Amang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan. Ngayon po ay binigyan mo na naman kami ng pagkakataon upang makapagniig sa isa't isa sa pamamagitan po ng online prayer na ito. Magkakalayuman po kami, pero pinagbubuklod po kami ng iyong dakilang pag-ibig at ng iisang pananampalataya. Salamat po sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus at sa patuloy po na pag-iingat mo at pagpo-provide po sa lahat po ng pangangailangan ng mga Christ Ambassadors, ang lahat po ng aming mga online prayer partners, at maging ang mga kasama po namin sa panalanginan na ito ngayong oras na ito, at sa mga manonood po ng replay mamaya. Maraming po salamat sa iyong kabutihan at sa iyong dakilang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Patuloy pong sa iyo lamang namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Tanggapin mo po ang aming pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Isa po sa gusto ko sanang i-announce sa inyo ay ang papalapit po na Hymn of Love Part 2 ng Christ Ambassadors. Meron po tayong parang concert na ito po gagawin ng 3 sunod-sunod na linggo starting November 28. So kung makipag-alam po kayo, visit our page, our Facebook page, para po makita niyo po yung mga details. Pero ma-excite po kayo sapagkat may ginagawa ang Diyos sa buhay po ng ating mga music ministers, ng ating mga kabataan, ng ating mga dancers, at ng bawat isa. At huwag po tayong pumayag na hindi po tayo maging kabahagi nitong napakagandang proyektong ito at napakagandang pagdiriwang na ito. Ito po ay para sa kapurihan ng Panginoon. Sekundary na lang po
yung makapaglikom ng konting pondo para po ma-upgrade natin yung ating mga gamit sa church. So sa Panginoon po ang lahat ng kapurihan. Pag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Napag-aralan po natin last week, kung naalala po ninyo, nung last Wednesday na nagturo po ako, na importante po na malaman po natin ang patungkol sa kabutihan o kabaitan ng Diyos. The importance of knowing that God is kind. That God, the kindness of God. Na ang Diyos po ay mabuti. Naalala niyo po ba na nabanggit po natin doon na ang Diyos ay dahil siya mabuti, dahil siya mabait, mapagpala, mapagmahal, hindi siya dapat katakutan dahil wala na pong puot ang ating amang Diyos sa bawat mananampalataya. Yung pong kanyang puot, yung kanyang galit, naubos na pong lahat yon. Ang galit po niya ay wala sa tao, ang galit po niya ay nasa kasalanan. Kanya ang ginawa po niya, pinarusahan po ng Diyos ang kasalanan sa katawan po ng Panginoong Hesus. Meron pong nagdusa at nagbata. At yun po ay ang Panginoong Hesus. Tinanggap na pong lahat ng parusa na para sa atin. Kaya ngayon po ay wala na tayong dapat pang ikatakot o ikahiya o ikabahala dahil sa kanyang kabaitan, yung kanyang kabaitan mismo, His kindness, ito po ang humihimok sa atin. Ito po ang nag-aakay sa mga tao, sa mga makasalanang tao upang magbago ng kaisipan, magrepent at manampalataya. So ngayon pong oras na ito, tingnan naman po natin ang kapangyarihan ng kabaitan ng Diyos na yon. Let's talk about the power of God's kindness. Tingnan po natin, maikli lang po itong isi-share ko sa inyo pero malaman at gusto ko pong tutukan natin ito. Sabi po ng ating verse sa Romans 2:4, or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? Sa Tagalog po, sa Pinoy version ng New Testament Bible, sabi po doon, o baka naman binabaliwalaan nyo ang Diyos kasi sobra siyang mabait, matiisin at mapagpasensya sa inyo. Hindi nyo ba alam na kaya sobrang bait ng Diyos sa inyo kasi gusto niyang magsisi kayo sa kasalanan nyo? Tingnan nyo po ang kabutihan ng Panginoon. No? Sa ibang version po, nakalagay doon, hindi mo ba nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi o sa repentance? So, ang Panginoon po, pinapakitaan tayo ng kabutihan para po tayo ay, yung po mga wala pa sa Panginoon ay lumapit o maabot niya at maakay niya sa pagsisisi o sa pagbabago po ng kaisipan. Nakita po natin doon na inilarawan ko po sa inyo nung nakalipas na Miyerkules, nung nakalipas na linggo, na repentance is not about turning away from our sins. Ang repentance po ay turning to God o pagbabago ng kaisipan, baguhin mo ang iyong non-believing mind at maniwala ka at magtiwala ka. Yun lang po ang kailangan natin gawin sa ating Panginoong Yesus. Magtiwala, manampalataya sa Panginoong Yesus at i-appreciate yung kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Marami po mga tao ngayon, they show contempt toward God's kindness. Hinahamak po nila, inaalipusta po nila, binabaliwala po nila, kinukutya po nila yung kayamanan ng kabutihan at kabaitan ng Panginoon. Yun po yung gusto ko talakayin natin ngayong hapon. Hindi po kasi pangkaraniwan na lang po kasi natin na narinig sa mga tao na yung pangangaral na ginagawa nyo, sugar-coated, para masarap pakinggan, pero walang kapangyarihan. Yun po yung sinasabi nila sa atin eh. O ang ginagawa daw natin ay pinalalabnaw natin yung gospel dahil ang itinuturo natin ay ang kabutihan at kabaitan ng Diyos. Hindi po nila matanggap ito. Hindi po nila matanggap na ganito po ang ating Diyos. Hindi po nila matanggap na mahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga kahinaan. Naunawaan tayo ng Diyos. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Hindi pa rin po nagbabago. Mga minamahal ang pagtingin niya sa atin sa kabila po ng ating mga pagkukulang at sa kabila po ng mga nagagawa natin. Alam po niyo, kagaya po ng ina-explain ko kanina, ang pag-ibig po ng Diyos, ang kanyang kabutihan at ang kanyang kabaitan, hindi po ito nakabase sa ating kalagayan, sa ating ginagawa, sa ating nararanasan, sa ating sirkumstansya. Sapagkat ang nature po ng Diyos ay magmahal. So kahit hindi ka kaibig-ibig, minahal ka na kapatid eh. Hindi po ba mahirap po bang unawain yun? Na ang Diyos po natin dahil sa kanyang pagiging supernatural o yung kanyang pagiging Diyos
Kaya niya tayong mahalin kahit di po tayo kaibig-ibig. Sabi po ng salita ng Diyos, kahit nung hindi ka pa kanais-nais, hindi ka pa kaibig-ibig, hindi ka pa kamahal-mahal, minahal ka na ng Diyos. At ito'y pinatunayan niya ng kanyang ipinadala ang ating Panginoong Yesus para mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. So hindi po nila matanggap na hindi na po nagpaparusa ang Diyos. Gusto po nila kasi ay maikintal sa kaisipan ng mga mananampalataya na kapag gumawa ka ng kasalanan, may nakahandang parusa para sa iyo. Paano naman yung ginawang sakripisyo ng Panginoong Yesus? Baliwala ba yon? Baliwala po ba mga kapatid yung ginawang sakripisyo ng Panginoong Yesus? Bakit pa kailangan mamatay ng Panginoong Yesus kung hindi naman pala perpekto yung kanyang ginawang pagliligtas? So itong mga bangang-aral pong ito, ang gustong-gusto po nilang ipinapanakot sa mga tao ay yung kanyang ang pagpaparusa ng Diyos. Ayaw po nilang ipinapahayag natin na hindi po nagpapadala ng pagsubok o hindi po inaalaw ng Diyos ang mga pagsubok. Ayaw po nilang naririnig yon. Para po tayo ituruan ng aral. Ang gusto po nilang marinig ay pinadala ng Diyos ang ganitong sitwasyon, ang pandemic na ito, yung nangyayari sa buhay mo, para turuan ka ng lesson, para magising ka, para ikaw ay bumalikwas sa iyong kalalagayan at bumalik ka sa Kanya. Yun po yung kanilang gustong ipahayag. Ang kilala po kasi nilang Diyos, paumanhin po, wala po akong pinatutungkulan dito, kaya ko po minemensahe ito ngayon at ipinapahayag para pukawin po ang damdamin ng bawat isa. Ang kilala po kasi nilang Diyos ay isang mabagsik, isang galit at isang nagpaparusang Diyos. Hindi na po ganyan ngayon ang ating Diyos. Naubos na pong lahat yung kanyang puot. Hindi naman po siya mabagsik. Alam po ninyo, kaya po parang sa lumang tipan ay ipinakita siya na parang isang mabagsik na Diyos kasi po nakikipag-relate siya sa mga tao sa pamamagitan ng covenants. Ang covenant po na umiiral nung panahon na yon ay covenant na nagsasabi na kailangan mong gawin ito para ikaw ay pagpalain at kapag hindi mo nagawa, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Ganun po yung covenant noon. At ito po yung nabago nung magkaroon po ng bagong covenant. At ito po yung covenant ng Panginoong Yesus, the new covenant of grace. So, makikita po natin dito, ito pong mga kaisipan ng mga taong ito, it reflects the misguided view of God that these people holds in their hearts. Makikita po natin na misguided po yung pagkakakilala nila sa Diyos. Kaya po tayo sinisikap po natin na sa bawat pangangaral po natin ay ipahayag kung sino ang Diyos, ipakilala kung sino ang Diyos, ipakita kung sino ang Diyos. So, ang ipinapakita po o pinapahayag po o nire-reflect po ng ganitong klaseng kaisipan ng mga taong ito ay ang kanilang maling pagkakakilala sa Diyos. Hindi po nila alam ang tunay na layunin at ang tunay na laman ng puso ng Diyos para sa kanyang mga anak, para sa atin. Pinagdududahan po nila ang kanyang kabaitan at kabutihan. Kasi gusto nila makita ng mga tao na galit ang Diyos, nagpaparusa ang Diyos, para yun po yung paraan nila para yung mga tao ay magpahiluhod na lumapit sa Panginoon. Hindi po natin masisisi kasi ito po yung naituro at nakalakihan nila. Sanay po kasi sila sa Diyos na itinuro sa kanila ng relihiyon. It is the primary reason why Jesus came to show us who the Father is. Dumating po ang Panginoong Yesus. Ang kanyang isa sa mga primary reasons kung bakit siya po ay nagkatawang tao at dumating ay para po ipakilala sa atin ang ating Amang Diyos. Jesus was the perfect representation of God's character and nature. Ang Panginoong Yesus po, kung nais mong makilala ang Diyos, mga minamahal, ng lubusan, kung gusto mong makilala kung sino ang ating Ama, ang gawin mo, kilalanin mo si Jesus ng Biblia, ang Panginoong Yesus. Kasi po siya yung eksaktong representation, replika, larawan ng Diyos Ama. Dumating siya upang ipakilala po ang Diyos. Kanya po nung dumating siya, hindi po siya nagbigay ng iba't ibang pangalan . Isa lang pangalan po ang kanyang ipinakilala, and that is Abba Father. Ipinakilala po niya ang Diyos bilang ating Ama. We can only understand, sabi ko nga po kanina, and relate to God kung paano po siyang ipinakilala sa atin ng Panginoong Yesus. Kapag hindi natin kilala ang Panginoong Yesus, hindi natin alam yung kanyang ginawa, hindi po natin maunawaan ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama. Hindi po natin siya makikilala. Wala pong ibang paraan upang maunawaan natin at makarelate po tayo sa Diyos, kundi kung sa papaano po siyang ipinahayag at ipinakilala ng Panginoong Yesus sa atin.
Siya po ay mabuting Diyos, siya po ay mabait na Diyos, siya po ay mapagmahal na Diyos, siya po ay mahabagin na Diyos, siya po ay mapagpasensyang Diyos, siya po yung Diyos na nakakaunawa sa ating kalagayan, kahit sa kalagitnaan pa po ng ating mga pinagdaraanan ngayon, mga kapatid. At kagiliwan po ng ating Amang Diyos na tayo po ay pagpalain. Huwag niyo pong pagdudahan yon, that it is God's desire na tayo pong lahat ay kanyang pagpalain. Pagalingin, ingatan, tanggapin, gabayan, turuan. I-restore po tayo kung ano po yung dapat na i-restore ng Panginoon sa ating mga buhay. Kagalakan po ng Diyos na bigyan po tayo ng lahat ng ating mga pangangailangan. I-supply lahat yung ating mga pangangailangan. Kung anong pangangailangan meron ka kapatid sa oras na ito, gustong-gusto ng Panginoon na i-meet, katagpuin ang pangangailangan na yan. Gusto po ng Diyos na handugan po tayo ng kapayapaan. Gusto ng Diyos na sa kalagitnaan ng isang magulong mundong ito, meron tayong kapanatagan. Meron po tayong kagalakan sa ating mga puso. At nasa po ng Diyos na tayo po ay papagpahingahin at bigyan po niya ng kasiyahan sa buhay na ito. Yung po mga religious people, these people confuse others about the true nature of God because of their view of Him is twisted and devoid of kindness and mercy. Confused po, lito po ang mga religious people na ito. Kung alam mo yung mga religious people kung sino itong mga to, ito yung mga parang pariseo na ang itinuturo po nila ay ang kailangan nilang gawin para po sila ay pagpalain at tanggapin ng Diyos. Ang itinuturo po naman natin ay hindi tungkol sa ating dapat gawin, kundi tungkol sa ginawa na ng Panginoong Hesus na kailangan lang po nating tanggapin at panampalatayanan. Big difference. Yung isa, yung sa kanila ay effort nila. Yung sa atin naman po, hindi natin effort, kundi pananampalataya lang dun sa effort na ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya dito po sila confused sa mga religious people na ito, patungkol po sa tunay na nature ng Diyos. Dahil ang pagkakakilala po nila sa ating Panginoon ay binaluktot ng relihiyon. Yung pong relihiyon, kagaya po na palagi ko sinasabi, ito po yung pagsisikap ng tao na maabot ang Diyos, maabot ang kanyang pamantayan sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. At wala pong nakaabot nun, wala pong nakagawa nun. Ang Panginoong Hesus lang po ang nakagawa nun. Hindi natin kayang abutin ang standard ng Diyos sapagkat sobrang taas po nun. At dahil alam po ng Diyos na hindi natin kayang abutin ang kanyang standard, siya po ang bumaba. He stooped down. Nagkatawang tao, isang Diyos nagkatawang tao para abutin tayo. Hindi po tayo ang humanap sa Diyos. Ang Diyos ang humanap po sa atin. Kaya ito po mga taong ito na nabaluktot ng kanilang kaisipan ng relihiyon hanggang ngayon, nagtuturo pa rin po sila ng sariling pagsisikap para lang po tayo ay kasiyahan o pagpalain ng Panginoon. Ito po ay salat. Salat po sila sa kaunawaan patungkol po sa kabutihan at sa kahabagan ng Diyos. Kaya ang mga tao pong kanilang nauugnayan ay lito din. What will you expect? Lito ang nagtuturo, kaya lito rin ang tinuturuan. Kaya po sila ay confused sa tunay na kabutihan at kabaitan ng Diyos. Kaya hindi po nila ma-experience yung John 10:10 life na inihandog ng Panginoong Hesus, na gusto ng Panginoong Hesus na sa pamuhay natin. Para sa kanila, yung John 10:10 life na yon ay spiritual. Mga kapatid, oo, sabihin na natin na spiritual yan, pero pwede mong angkinin yan para mag-manifest sa yung physical realm. At ang kailangan lang natin gawin ay angkinin yan sa pamamagitan ng pananampalataya. So, hindi po nila nakikita ang kabutihan. Hindi po nila naunawaan yung kabaitan at kahabagan ng Diyos. Dahil ang tinanggap po nilang katuruan ay isang Diyos na nakikipag-relate sa mga tao na nabuhay sa ilalim ng Old Covenant of Law. Kagaya po nang in-explain ko sa inyo kanina, ang ating pong Diyos ay nakikipag-relate sa mga tao sa pamamagitan ng covenants. Wala na po tayo sa ilalim ng Old Covenant. Ang sabi po ng salita ng Diyos, we are not under law but under grace. Meron po kasing krus Nagsimula po yung ating buhay pananampalataya, hindi po bago ang krus, kundi pagkatapos po ng krus. Yung po bago ang krus, yun po yung buhay ng mga tao sa Old Covenant. Pero pagkatapos po ng krus ng Panginoong Hesus, after the cross, nagkaroon na po ng bagong covenant, the new covenant of grace. Nandun na po tayo ngayon sa ilalim ng biyaya ng Panginoon. At kaya ikaw kapatid ngayon ay naglilingkod, kaya ikaw ngayon ay gumagawa, kaya ikaw ngayon ay nagsisikap, ikaw ay nagbibigay, ikaw ay matulungin, ikaw ay mapagmahal, ikaw ay nagpapatawad, ikaw ay umaabot sa iyong kapwa, hindi para ikaw ay pagpalain ng Panginoon, kundi dahil pinagpala ka ng Diyos, dahil pinatawad ka ng Diyos, dahil minahal ka ng Diyos, dahil naranasan mo ang Diyos,
tumutugon ka na lang ngayon at nire-reflect mo na lang ngayon, kapatid, kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Kung anong ginawa ng Diyos sa iyo sa harapan ng Panginoon. So, ang ginagawa natin ngayon is just a response. Hindi po ito para pilipitin ang kamay ng Diyos. O, gumawa ko ng mabuti. So, inuobliga kita ngayon na pagpalain mo ko. Hindi po ganon. Kahit hindi mo pilipitin ang kamay ng Diyos, pinagpala ka niya kasi kaluguran niya na ikaw ay kanyang pagpalain. At ang ginagawa mo na lang ngayon, kapag ikaw ay nagre-respond sa kanyang pagpapala, ikaw ay tumutulong, umuunawa, umaabot sa iyong kapwa. Nakikita niyo po ba yung ating itinuturo, nakakaiba sa mga itinuturong pananakot ng ibang mga nagtuturo ng Ebanghelyo ng Panginoon? Tingnan po natin. Ang Panginoong Yesus po, meron po siyang itinuro sa Matthew chapter 9 verse 13. Ang itinuro po ng Panginoong Yesus ay ito. He would use mercy to bring people to repentance. Gagamit po siya ng habag upang maakay niya yung mga tao sa pagsisisi. Sabi po ng Matthew 9:13, datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko, mercy. Mercy is what I desire, sabi po ng Panginoong Yesus. At hindi hain. Hindi po handog. Hindi trabaho o gawa o pagsisikap o performance. Hindi po yun ang tinitignan ng Panginoon. Kundi habag, sabi ng Panginoon. Sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. So paano po inaakit ng Panginoon ang mga tao upang yung mga makasalanan upang lumapit sa Kanya, upang dalhin sila sa pagsisisi? Sa pamamagitan po ng mercy, hindi sa pamamagitan ng handog. Sa pamamagitan po ng kahabagan. O tingnan naman po natin ang sinasabi ni Lucas. Sa Lucas chapter 6 verse 35. Sabi po doon, si Jesus daw po ay nagturo that God is kind to the unthankful and the evil. Na mabuti ang Diyos, na siya ay mabait sa mga taong walang turing, hindi marunong magpasalamat, at sa mga masasama. O basahin po natin ang verse. Luke chapter 6 verse 35. Datapwat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at magpahiram kayo na kailanman ay huwag mawala ng pag-asa. At malaki ang sa inyo ay magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing, ibig sabihin sa mga hindi marunong magpasalamat, at sa masasama. So, ano po ang ginagawa ng Panginoon? Tinuturuan po tayo ng kabutihan ng Diyos. Yung kanyang kagandahang loob, yung kanyang kabutihan, pati po yung mga masasama, yung mga hindi marunong magpasalamat, para po magbago at magrepent. Yung sumulat po ng Book of Acts, si Lucas din po ito. Sabi po niya sa Acts chapter 3 verse 26, God sent Jesus to bless us, and this blessing would help us turn away from sin. Ang Panginoong Yesus po ay isinugo ng Ama upang pagpalain po tayo, at ang pagpapalang tinanggap po natin ay siya pong tutulong sa atin upang tumalikod sa kasalanan. Basahin po natin ang verse, Acts 3:26. Sa inyo una-una, nang maitindig na ang Diyos ang kanyang lingkod. Nang maitindig na ng Diyos ang kanyang lingkod. Sino po ba ang kanyang lingkod? Na binabanggit dito, ang ating Panginoong Yesus. Ay sinugo niya yung kanyang lingkod upang kayo'y pagpalain. So sinugo po ang Panginoong Yesus para po tayo ay pagpalain. Sa pagtalikod ng bawat isa sa inyo, sa inyong mga katampalasanan o sa inyong mga kasalanan. So, isinugo po ang Panginoong Yesus para po tayo ay pagpalain upang tayo po sa pamamagitan ng pagkakakilala natin at pagtanggap natin, pagkakaunawa po natin sa pagpapalang at binigay po ng Panginoong Yesus. Tayo po ay tumalikod sa kasalanan at tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. So, the fact that God uses kindness, that God uses mercy, that God uses love to draw people into repentance, tells us that repentance is all about how we see Him. Yun po palang katunayan ng Diyos. Ginagamit po niya yung kanyang kabutihan, yung kanyang kahabagan, yung kanyang pag-ibig para po yung mga tao ay mapalapit sa Kanya, to draw people into repentance, magbago ng kaisipan. Ito po ang nagpapatunay na yung repentance is all about Jesus. It's all about God. It's not about us. Kabutihan po niya. Ang kapangyarihan po ng kanyang kabutihan
ng kanyang kindness, ng kanyang kahabagan, ng kanyang pag-ibig, ang siyang nagdadala sa tao o umaakay sa tao para sa repentance o pagbabago ng kaisipan. Hindi po yung ating gawa. Hindi po yung ating pagsisikap, mga minamahal. At ito po ang nagpapahayag ng repentance o pagbabago ng kaisipan or metanoia na nagpapatunay kung paano po natin tinitignan ang Panginoong Yesus o paano po natin tinitignan o paano tayo tinitignan ng Panginoong Yesus o ng ating Diyos. Ang tao po na nakaranas ng kabaitan, nakaranas po ng pag-ibig at kahabagan ng Diyos, ay mahihila palapit sa Diyos. They will draw near God dahil nabago po ang kanyang pagkakakilala sa Ama. Kung dati ang ipinakilala ng relihiyon at ng mga ngaral na mixed grace ang kanilang tinuturo o mixed teachings, ay isang Diyos na laging galit, laging nag-aabang para ikaw ay magkasala, para parusahan kanya. At dahil po rito ay nagbago po sila ng kaisipan, dahil nakaranas po sila ng kabaitan, pag-ibig at kahabagan ng Diyos. Sila po'y nahila palapit sa Diyos. Dahil po nabago ang kanilang pagkakakilala sa Diyos. Hindi na po yung dating Diyos na mabagsik at may puot ang kanilang nakilala ngayon. Ang nakilala po nila ngayon ay isang Diyos na mabuti. Kaya sila po'y nagrepent, nagsuko po ng buhay, nanampalataya. Dahil una na po nilang naranas at nadama ang Diyos sa kanilang mga buhay. Ang religion tries to use repentance as a tool of guilt and shame for sin. Hindi po ba yan ang ginagawa ng mga mangangaral? Na ang ginagamit nila yung repentance bilang paraan para takutin, ikondena, hatulan, bigyan ng guilt at hiyain ang mga tao. Hindi po ba? Yun po yung naranasan natin before Pero hindi po ganoon ang Panginoon. Hindi po tayo hinihimok ng Panginoon na magbago ng kaisipan para tayo po'y kanyang hiyain lamang. Kundi para maipadama po niya sa atin yung kanyang pagmamahal at ang kanyang kabutihan. Kaya po, anong nangyayari sa mga taong ito? Sa halip na sila po'y lumapit, sila po'y lumalayo sa Diyos. Kasi natatakot sila sa Diyos o natatakot po sila sa pwedeng mangyari dahil kilala sila ng Diyos Wala silang naitatago sa Diyos Ibubulgar sila ng Diyos, ihahayag sila ng Diyos. Yun po yung dahilan kung bakit yung mga tao ay lumalayo. Hindi po siguro nabasa ng mga mangangaral na ito ang isinulat ng iba't ibang mga sumulat ng Biblia, kagaya po ni Propeta Isaiah, ni Jeremias at ng author po ng Hebrew, na kinalimutan na po ng Diyos ang ating mga kasalanan, tayo pong sa Kanya'y tumanggap at nanampalataya. Pinili po niya na kalimutan at hindi na alalahanin pa. Ganun po siya kabuti. So si Paul po, si Luke, at saka si Jesus, ang ating Panginoong Yesus, they recognize repentance was helping people see the truth about God so they would come to Him and He would set them free from sin. Ito pong si Jesus, hindi po kagaya ng mga Pariseo at ng iba pang mga mangangaral. Si Paul at saka si Lucas, nakita po nila, kinilala po nila na ang repentance, ito po ang tumutulong sa mga tao na makita ang katotohanan patungkol sa Diyos upang sila po ay magsilapit sa Diyos at manampalataya at sila po ay mapalaya sa kanilang mga kasalanan. Meron po ako nabasang istorya. Ito po ako magwawakas. Indulge me. Siguro po nabasa nyo na rin to, pero gusto ko pong i-relate itong story ito sa karanasan po ng mga tao. It's about a dog. Meron pong isang amo na inabuso po niya, minaltrato po niya, sinaktan niya, pinahirapan niya yung kanyang aso. At pagkatapos po niyang pagpapaluin, pagkatapos po niyang maltratuhin, pahirapan, ay inabando na po niya, iniwan po niya, pinabayaan po niya yung asong yon. So yung aso po ay nabuhay na pag-alagala. Namuhay po siya na walang nag-aalaga sa kanya. So madalas po siyang makita na nagkakalkal na mga basura, ng mga tirang kanin, tirang pagkain para po siya ay mabuhay. Wala po makalapit sa asong ito. Dahil una, takot po siya sa tao. Alam po niyo, hindi naman tao ang takot sa aso Alam po niyo, yung aso ang natatakot sa tao. Alam po niyo kung bakit? Dahil po sa tinanggap niya at naranasan po niyang kalupitan ng kanyang dating amo. So nawalan po siya ng tiwala. Nagkaroon po ng takot at may kahalong sakit, hirap, na dulot po ng lupit at bagsik ng taong walang pagpapahalaga sa isang hayop na kagaya po niya.
So, ang aso pong ito ay may takot sa tao, ayaw po niya lumapit. Pero isang araw po, merong isang mahabagin at mapagmahal sa mga hayop na tao na dumating at determinado pong, nung makita po niyo itong asong ito, determinado po siyang mapaamo yung aso upang una ay maibalik po ang pagtitiwala ng aso sa tao at upang ipakita po ng taong ito sa aso na hindi po lahat ng mga tao ay abusado, masama at nangapopoot, lalo na sa mga hayop. So, itong taong ito, ang ginawa po niya, dinadalhan po niya ng pagkain ng aso at ng tubig, gabi-gabi. Nung una po, yung aso ay hindi po nagpapakita. Pero, kinaumagahan, makikita na lang ng taong ito na naubos yung pagkain at naubos yung tubig. So, ibig sabihin ay kinakain na niya ng palihim at ininom niya ng palihim yung tubig. So, after a few weeks, ganito po yung ginagawa ng tao gabi-gabi. Pinakita po niya talaga sa aso na siya po'y pinapahalagahan niya. So, pagkatapos po ng mga ilang linggo, yung pong aso ay nagsimula na po siyang nagpapakita. So, dati, kinakain niya yung inihahanda ng mabuting tao, pero hindi po siya nagpapakita. Ngayon, nagsimula na po siya nagpapakita. Kinakain po niya sa harapan ng tao, kahit medyo malayo sa kanya, hindi po siya lumalapit yung kanyang inihahandang pagkain para sa kanya. Pero, ayaw po niya lumapit. Meron pa po siyang takot. Dala po ng kanyang karanasan na naranasan po niya doon sa kanyang dating amo. Pagkalipas po ng maraming panahon, nakadama po ng kabaitan ng aso mula sa taong ito. Kaya dahan-dahan po ay lumalapit na siya sa tao. Pagkatapos po ng mahaba-haba pang panahon, ang nangyari po ay napapakain na ng tao ang asong ito sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga palad. At nahihimas-himas na po niya yung balahibo ng aso. And one day, hanggang isang araw, ay nakukuha na pong mahiga ng aso sa kanyang paanan, sa kanyang mga binti, at nakakatulog. Itong tao naman na ito, parang pakitaan na ng kabutihan ng aso, hindi po niya ginigising yung aso. Pinababayaan lang po niya matulog. At isang araw po, pagkatapos ng matulog ng aso, ay inakay po ng taong ito yung aso sa kanyang sasakyan. At siya po ay pinasakay. Alam po yung ginawa ng aso, lumundag po siya at sumakay sa sasakyan. Bakit po nagbago ang kilos ng aso? Dahil dati po meron siyang hesitation Dahil dati po nangangamba yung aso, hindi ayaw lumapit, ayaw magpakita. Bakit po nagbago ang kilos ng aso? Mula sa takot, malayo, nag-aalinlangan at walang tiwala sa tao, nabago po ang kilos ng aso at siya ay natutong lumapit, magtiwala at umasa sa kabaitan ng bago niyang amo. Marami po mga tao sa mundo, mga kapatid, ang kagaya po ng asong ito na nasasaktan, galit, dito, puno po ng kapaitan ng puso, ligaw. Wala pong pinagkaiba sa naramdaman po ng aso sa ating kasaysayan o sa ating istorya. Sila man po ay nakaranas ng ang mga tao po ito, sila rin po ay nakakaranas ng mga pagsubok. Yung iba po siguro nakaranas ng pang-aabuso. Yung iba po siguro nakaranas na hindi po sila tinatrato ng parehas. Hindi po pantay ang tingin sa kanila. Hindi po sila tinuturing na o equal. O sila po ay dinaya ng kanilang kapwa, iniwanan, pinagtaksilan, tinakwil, nabuli, nawalan po ng tiwala sa sarili, nawalan ng tiwala sa kapwa, kaya natuturin po silang mawalan ng tiwala maging sa Diyos. Ito po yung nangyari sa iba po mga tao, kanya po ganyan po sila. But the Bible teaches that love is patient and kind. Sabi po ng 1 Corinthians 13:4, mapagpahinuhod, mapagbata, mapagtiis, mabait at magandang loob ang pag-ibig. Ito po yung klase ng pag-ibig na ipinadama ng tao doon sa aso. Ito po yung klase ng pag-ibig na ipinadadama ng Diyos sa mga tao sa ating kapanahunan. Ito pong gentleman na to na nakakita sa aso na pag-alagala, nakita po niya yung aso na takot, inabuso at pinagmalupitan at pinagtiisan po niya na mapaamo at makuha po ang tiwala ng asong ito. At nagawa naman po niyang magawa yon. Sa paano pong paraan? Pinakitaan po niya ng kabutihan. Pinakain, dinalhan ng inumin, dinalhan ng tulugan. Kaya po di nagtagal, ang takot po ng aso sa mga tao na natatak sa kanyang isip ay nawala.
dahil po sa pagpapamalas ng pagmamahal, kahabagan, pagdamay, at pagpapahalaga po ng taong ito na nagpaamo dun sa aso. Nang pakitaan po ng taong ito ng kabutihan ang aso, nabago po ang maling pananaw at nawala po ang kanyang takot dahil ang takot po ay itinataboy ng pag-ibig at ang kaawaan na naranasan po ng aso bago po niyang kaibigan do sa bago niyang tao. Sabi po ng 1 Corinthians 13:8, love always wins because love never fails. In time, love won. Gusto po nating maakay yung ating mga kapwa pa sa Diyos, ipakita po natin sa kanila ang kabaitan ng Diyos. Ipadama po natin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos. Ganyan po kasi inaakay ng Diyos ang tao sa pagsisisi. Ganyan din po yung kabaitan ng Diyos, kagaya po ng tao na yun na nagpadama ng kabaitan doon sa aso. Ito po yung ipinapamalas at ipinapamranas po niya sa mga tao upang ang tao na lumayo dahil nasaktan, natatakot, nawalan po ng tiwala, yung tao na nadala na pinahirapan ng kapwa, pinahihirapan ng dyablo, nililinlang ng demonyo. Ito po yung mga taong ito, nung maranasan po nila yung kabaitan ng Panginoong Yesus, ay ito po yung mga tumanggap sa Diyos. Ito po yung mga kumilala sa kanyang kabutihan. Ito po yung kumilala sa kanyang unconditional na pag-ibig at nakaranas po ng pagpapala ng isang mapag-arugang ama. Hindi po pananakot ang ginagamit ng Diyos upang akayin ng tao na magbago. Hindi po impyerno o anuman pong kaparusahan na pinapanakot po ng ibang mga mangangaral na walang kaunawaan sa biyaya o sa grace ng Panginoong Yesus sa kanyang tinapos na gawa sa Kalbaryo. Ang ginagawa po ng Panginoon ay kabutihan, pagmamahal, kabaitan, pangunawa. Ito po ang ginagamit ng Diyos upang tulungan ang mga tao na kumilala sa Kanya, magtiwala sa Kanya, umasa lamang sa Kanya. Hindi po parusa, hindi po kahatulan. Sabi po ng Romans, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hindi po takot, hindi po guilt trip, hindi po judgment, hindi po kaparusahan. Kundi ang ginagamit po ng Panginoon upang ang mga tao ay lumapit sa Kanya, upang ang mga tao ay maakay niya sa pagpabago ng kaisipan at pagtanggap sa ating Panginoong Hesus at pananampalataya sa Panginoong Hesus ay kabutihan, kabaitan at ang Kanyang dakilang pag-ibig na nag-aalis po ng takot. Ang pag-ibig po ng Diyos ang nag-aalis ng takot. Sabi po ng 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear. So mga minamahal, ngayon pong oras na ito, gusto ko pong sabihin sa inyo na mahal kayo ng Panginoon. Wala po tayong dapat ikatakot sa Kanya. Ang kailangan lang po natin gawin ay kilalanin Siya, alamin kung anong Kanyang ginawa para sa atin, tanggapin ang ating Panginoong Yesus, maglagak po ng ating buhay sa Kanya, at magtiwala po sa Kanyang kabaitan, sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang kabutihan. At kung ikaw kapatid ay gusto mong maranasan ito, ay wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon, ito po ang pagkakataon na binibigay ng Diyos sa inyo ngayon para po kayo ay makatanggap. So, sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap nito. Ito po ay pagsali, hindi sa relihiyon, hindi po sa organisasyon, kundi ito po ay pagsali sa isang relasyon. Pagpasok sa isang relasyon, na ang karelasyon mo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus, ang ating dakilang Diyos. So sabihin mo, Amang Diyos, marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong kaawaan, sa iyong kahabagan, at sa iyong kabaitan. Narito po ako ngayon, gusto ko pong maranasan kung paano mabuhay ng isang buhay na pinagpala at isang buhay na nakatalaga sa iyo. Kaya sa oras na ito, nagsusuko po ako ng buhay, tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at aking tagapagligtas. At mula sa oras na ito, ay hinahayaan ko na po, ibinibigay ko na ang kontrol at pamamahala sa aking buhay sa Panginoong Yesus at aking pong tinatanggap ang iyong regalong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo po'y dumako sa panalangin. Medyo naubusan po ako ng oras dahil biglang nag-cut po kanina yung ating sinimulan na panalanginan o pagpapahayag ng salita ng Diyos. So join me in prayer.
Father God, maraming po salamat sa oras na ito. Ikaw ay punong-puno ng kahabagan ng iyong kabutihan at kabaitan. Damang-dama po namin kung paano ka kumilos sa aming mga buhay. Kaya po ngayong sa mga buhay po ng mga Christ Ambassadors, kaya po ngayong oras na ito, kami po ay nagbibigay kapasalamatan sa tinugon mong panalangin po namin para kay Ate Divi, para kay Ate Marlene, at para po kay Ate Lydia, at sa lahat po ng mga Christ Ambassadors, at sa lahat po ng aming mga online prayer partners na nakaranas po, Panginoon, ng iyong pagpapagaling, ng restoration ng Panginoong Jesus, ng kanilang pagbabalik ng kanilang kalakasan, ng pagpuprovide mo sa kanilang mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sapagkat naranasan po ito lahat ng aming mga kapatid, maging yung mga iba na hindi po namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Salamat po sa buhay ni Ate Divi, nagpapagaling na lang po siya, at salamat po sapagkat mabuti po ang resulta ng bagong biopsy na ilalabas nila. At patuloy po namin inaangkin ang kanyang kompletong kagalingan at restoration ng kanyang kalakasan at kalusugan. Ganun din po si Ate Marlene, salamat po sa kanyang buhay. At ganun din po si Ate Lydia, Panginoon, salamat po. Hindi lang po pinagaling mo sila, kundi hinahayaan mo po na mag-respond po ng tama ang kanilang mga katawan sa mga ginagamit po ng mga procedure at mga panggamot para po sa kanilang pagpapagaling. Maraming po salamat. At maging pong yung ibang mga Christ Ambassadors at ang mga kapartner po namin sa panalangin na nito ay patuloy po namin idinadalangin at inaangkin ang kanilang kompletong kagalingan at ang patuloy po nilang pagkakaroon ng mabuting kalusugan at restoration po ng kanilang kalakasan, Panginoon. Maraming po salamat. Nagpapasalamat din po kami sa buhay po ni Ate Clem at ni kumparing Brother Luciano Basa. Kaya ngayon pong oras na ito ay nagsasalita po kami ng iyong kabutihan sa kanila, Panginoon, at amin pong inaangkin ang normal na resulta ng kanilang swab test bukas. Nagpapasalamat na rin po kami sa iyong pag-iingat sa kanila at paggabay sa kanilang pagtungo sa US, sa kanilang paglipat papunta po sa New York para po makasama po ang kanilang pamilya doon. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng provisions na tinugon mo, sa lahat po ng paggabay mo sa kanila, sa lahat po ng mga pag-iingat na kanilang nararanasan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. At pinasasalamatin po namin ang iyong pag-iingat at pagpapala sa kanilang mga iiwanan dito sa Pilipinas, ang kanilang mga anak at apo at mga magulang dito sa Pilipinas, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sila sa inyo at amin din po pinagkakatiwala at pinasasalamatan ang buhay po ng mga anak nila, apo at pamilya na darat na naman sa US sa kanila pong pag-alis. Maraming po salamat, Ama. Ngayon pa lang po ay inaangkin na po namin ang katagumpayan ng kanilang pagtungo sa Amerika sa araw po ng Biyernes. Sa iyo po mapagpalang kamay, pinagkakatiwala po namin silang lahat. Amin din pong itinataas sa iyo ang lahat po ng mga Christ Ambassadors all over the world, ang lahat po ng aming mga online prayer partners, at ang mga nakatutok sa panalanginan nito sa oras pong ito, Panginoon, at yung mga manonood ng replay, Panginoon, patuloy po kami nagbabanggit at nag-declare sa kanila ng yung divine protection, ng yung abundant provision, yung complete healing, Panginoon, and restoration po ng kanilang health and strength, Panginoon. Salamat po that you are blessing every area of their life, Panginoon. At sila po patuloy mong pinagkakalooban ng yung kapayapaan, that peace that passes all understanding, ng yung unspeakable joy, at yung pag-asa, Panginoon, na palagi po nilang dala, lalo na po sa pagharap sa mga sitwasyon ng buhay. Maraming salamat po sa iyong pangako na long and satisfying life sa bawat isang mananampalataya sa iyo. At salamat po sa iyong pangako sa Psalm 91 na ito pong wala pong anumang virus, walang anumang pestilence, walang anumang pong sakit o karamdaman ang lalapit sa kanila o lalapit man lang po sa tarangkahan na lang ng kanilang mga pamamahay sapagkat sila po'y balot na balot ng dugo ng Panginoong Yesus. Amin din pong itinataas sa iyo ang lahat po ng mga Christ Ambassadors, pastors at saka leaders. Kami po ay nananalangin para sa kanila ng yung guidance, ng katalinuhan, ng wisdom, ng mga revelation po sa pagpapahayag ng yung gospel of grace, paggabay po sa kanila sa mapayapang buhay, sa matagumpay at pinagpalang kabuhayan, Panginoon, ang pag-iingat mo po sa kanilang pamilya, pag-provide mo po ng lahat ng kanilang pangangailangan. Maraming po salamat, maging ang kanilang mga hanap buhay ay pinagpapala mo, yung kanilang mga trabaho, yung kanilang mga business, maging ang pag-aaral po ng kanilang mga anak. Sila po ay binibless mo, Panginoon, abundantly para po maging channel of blessing para sa iba, lalo na po para sa kaligtasan na mga dapat pa po maabot para sa kaharian ng Diyos. Maraming po salamat sa buhay po ng aming mga Christ Ambassadors, pastors, and leaders.
nasan man po sila at anong po yung kanilang kalagayan sa oras na ito. Amin din pong itinataas sa iyo ang mga supporters and faithful givers na sumusuporta po sa ministry ng Christ Ambassadors. Lahat po sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Kami po ay nagsasalita ng iyong abundant provision, ng iyong divine protection, ng iyong unlimited blessings na nagmumula sa aming Diyos Ama para po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ng mga faithful givers na ito at mga supporters po ng ministry ng Christ Ambassadors na nasa iba't ibang dako ng mundo at iba't iba pong lugar ng kapuluan, Panginoon. Hindi man po namin mabanggit isa-isang kanilang mga pangalan. Kilala mo po sila at alam po namin that we cannot outgive you, Panginoon. Kaya kami po ay nagsasalta ng yung abundant provision at blessing sa buhay po ng bawat isa. And finally, Father God, patuloy po namin itinataas sa iyo ang buhay po ng aming mga government officials from the national leaders down to the local government officials. Especially po sa buhay po ng aming mayor sa Candaba, si Mayor Rene at ang kanyang mga team at ang lahat po ng mga opisyales ng bawat bayan kung saan naroon po ang presensya ng iyong mga Christ Ambassadors, kung saan po naninirahan, nakikipagtrabaho yung mga ambasador mo, Panginoon, at ang mga online prayer partners po namin. Kami po ay nagsasambit, Panginoon, at nagpapasalamat na patuloy po silang magkaroon ng iyong wisdom, guidance, protection. Tulungan mo po sila, Panginoon, na mapangunahan ang kanilang mga mamamayan na may katalinuhan, katapatan at galing upang lalo pong umanlad ang kanilang mga bayan, lalo na po ang aming bayang Candaba. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong pagpapala, sa iyong katapatan sa buhay po ng bawat isa at sa iyong kabutihan namang Diyos. Ito pong lahat ay aming pinasasalamatan sa iyo at itinataas sa iyo sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. At lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Maraming po salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayong oras na ito. Tanggapin po natin lahat ang pag-ibig ng Amang Diyos, ang pagpapala po ng Panginoong Hesus, at ang patuloy po na kaaliwan ng Banal na Espiritu. Lagi po natin tatandaan that because of Jesus, we are greatly blessed, we are highly favored, and we are deeply loved. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Magandang araw po sa bawat isa.